Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update sa Bagyong Emong at sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Mas humina pa at nag-downgrade na into a tropical depression si Bagyong Emong at hulitong namataan sa laing 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 45 kilometers per hour and mapapansin nga po natin na mas bumilis yung pagkilos nito and ina-expect po natin between this 5 a.m. to 7 a.m. ay nasa labas na ito ng ating area of responsibility. And sa kasalukuyan, wala na pong epekto si Bagyong Emong sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa pang bagyo na minomonitor natin, yung dating si Bagyong Dante, ay huling namataan sa layong 640 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. And gaya po ni Bagyong Emong, ay wala na rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And bukod po dito, meron pa tayong isang bagyo na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Ito ay isang tropical storm na may international name na Krosa. Huli po itong namataan sa layong 2,315 kilometers silangan ng Northern Luzon. And gaya po ni Bagyong Emong and Bagyong Dante, ay wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa and less likely rin po na pumasok ito sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit sa mga susunod po na araw, kapag naging mas pahilaga na yung pagkilos nito o yung mas naging mataas na po yung lokasyon nito ni Tropical Storm Krosa, ay posible po na slightly ma-enhance nito yung southwest monsoon o habagat, kung saan yung habagat po yung patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan ngayon maging sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po diyan dito sa may western section ng Luzon. Kaya patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Emong, patuloy na nga po itong palayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. And muli, between this 5 a.m. to 7 a.m. ay nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. And mapapansin na din po natin na hindi na po hagip ng mga malalakas na hangin na dala nito yung area ng extreme northern Luzon. And posible din po na paglabas nito ng ating area of responsibility ay mas humina pa ito at maging isang low pressure area na lamang. And wala na po tayong wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit makakaranas pa rin po ng bugso ng mga malalakas na hangin. Nadulot naman po ng habagat yung malaking bahagi po ng Luzon, maging yung ilang areas pa ng Visayas at Mindanao ngayong araw. And magpapatuloy po ito bukas hanggang sa Monday, kung saan yung malaking area pa rin ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ay makakaranas pa rin po ng bugso ng mga malalakas na hangin na dulot po ng habagat. Samantala para naman po sa mga pag-ulan, wala na pong dalang pag-ulan si Bagyong Emong sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung habagat pa rin po ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan. Posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa bahagi ng Ilocos Region, maging sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So posible pa rin po yung mga malalakas na pag-ulan. Kaya paalala po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa malaking area ng Northern Luzon at ilang bahagi pa ng Luzon, dahil po saturated na yung ating lupa dahil nga dun sa mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan na naranasan po natin ng mga nakaraang araw, ay manatili po tayong alerto dahil may banta pa rin ng mga flash floods at landslides. Samantala bukas naman po posible pa rin yung mga malalakas na pag-ulan dito sa area ng Zambales at Bataan, and by Monday naman kung saan nakikita natin yung possibility na slightly ma-enhance ni Tropical Storm Krosa yung habagat, ay posible po yung malalakas pa rin or bugso ng mga malalakas na pag-ulan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, yung malaking bahagi po ng Luzon patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mga tsansa pa din po ng mga pag-ulan. Yung mga pag-ulan po na mararanasan natin is medyo mababawasan na ngayong araw kumpara dun po sa mga pag-ulan na nararanasan natin ng mga nakaraang araw. Ngunit posible pa rin po yung bugso ng mga malalakas na pag-ulan dito sa Ilocos Region, maging sa area ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, dulot po ito ng habagat. Samantala, magiging makulimlim din po yung panahon dito sa Metro Manila, maging sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, rest of Central Luzon, sa area ng Calabarzon at sa nalalabing bahagi pa ng Mimaropa, at may posibilidad pa rin po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And posible pa rin po yung biglaang buhos ng mga panandalian at ng mga malalakas na pag-ulan, dulot pa rin po ito ng habagat. Kaya kapag po tayo ilalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. And muli, patuloy pong pag-iingat sa banta pa din ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa area ng Bicol Region, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May tsansa pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito din po sa area ng Palawan, magiging maulap din yung ating kalangitan at mataas din yung tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot pa rin po ito ng habagat. Samantala, for the whole area naman ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May posibilidad pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And during severe thunderstorms po, posible pa rin yung katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan, kaya doble ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin maglalayag dito sa may western and northern seaboards ng Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman po sa mga pinapalabas ng ating mga regional offices ng mga rainfall warnings or yung mga thunderstorm advisories, bisitahin lamang po ang panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.